Sa pumili ng housewarming card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino nag-espiya sa inyo. I kinda feel whomever this is, ito yung someone na nilalayuan mo or iniiwasan mong tao. Lalong-lalo na sa social media. At na-feel ko na marahil itong tao na to, mahilig siya sa chismis. So, yun yung isa sa dahilan ba't ka lumalayo sa kanya. I kinda feel na mabait ka talaga. Okay? At kapag may nangangailangan, tumutulong ka. Pero sa ngayon, parang nagsara ka na ng pinto. Hindi naman dahil madamot ka na, pero na-feel ko na dahil siguro sa mga nangyari sa iyong buhay na baka may nag-betray sa'yo or nagkaroon ka ng realization na merong ahas sa iyong buhay. So, you did what you did. Iniwasan mo sila. For your own sake. Ayun, i-clarify natin yung cards. I kinda feel na you don't mean to be mean. Parang miiwas ka lang ba sa gulo or further na betrayal. Kasi I feel na masakit ang iyong kalooban dahil sa mga nangyari. Siguro sa ngayon naging introvert ka at hinahanap ka ng taong ito. Okay. So patuloy ko na sa sense na mabait kang tao. I also feel na kung sino man ito, pinagsamantalahan niya yung iyong kabutihang loob. So, marahil, itong tao na to is someone na you used to help before. Okay? So, I feel na sa darating na Pasko, gusto ka niya actually makitang muli. So, anyway, let's see what we have here. So, ito yung cards mo. So, we have the hope. Actually, na-feel ko yung kalungkutan dito when I hold this card. Siguro itong tao na to, hopeful siya na siguro nga may nangyaring conflict. Okay? So, iniisip ng taong na to na mapapatawad mo siya kung ano man ang nagawa niyang kalokohan before. Kasi iniisip niya siguro na mabait ka kasi paulit-ulit yan na pumapasok sa mind ko nung sinashuffle ko yung cards. So, inisip ng tao na to na dahil mabuti kang tao, mapapatawad mo siya. Okay? Pero I kinda feel na hindi ganun kadali yun for you. Kasi, you know, what we call this, parang masyado kanya sinaktan. And nafe-feel ko. So far, nalulungkot itong tao na to kasi this person really realized your worth or naalala niya yung kabutihang ginagawa mo dati. Naalala niya siguro na parte ka na certain na grupo, barkada o kung ano man yan. At ngayon kasi lumayo ka. Kaya siya nalulungkot. Dahil nga sa betrayal na nangyari. I'm not sure if it's third party situation. I don't know. Pero nakikita ko kasi dito sa cards na to, it's more on conflict na nangyari. Okay? So, yun nga, nawala yung connection dahil nga may conflict. Yun ang nangyari noong past. So, itong tao na to, inispiya ka niya kasi this person definitely desire you to win back. Okay? Siguro ito rin yung pinagdadasal niya sa Panginoon na sana magbalik loob ka sa kanya. Sana, parte ka pa rin ng grupo na yun. Pero, I kinda feel na parang malayo yung energy mo dito. Meaning, hindi ka nakikisalamuha sa kanila or lumayo ka na talaga. Feeling ko kasi may away siguro nangyari or talagang meron di ka nais na nangyari. So, itong tao na to, nagde-daydream siya na bumalik ka sa kanyang buhay. At nagpa-fantasize siya kung ano yung kanyang gagawin para, bumalik. Okay? Gusto niya kasi bumalik agad. Ora mismo. Ito inisip niyang gagawin na mag-sorry siya sa'yo with apology being here. Kasi gusto niya na doon ka na agad
sa kanyang buhay. Parang desperado na siya. So, ito yung hindi ko gusto. Guys, mag-ingat kayo. Kasi kapag napaka-desperado niyan, may potential na baka gayumahin ka or may gawin na kung ano man, nakita mo naman. Kasi itong confidence card nandito, if ever they did this to you, confident siya na, ay gagana kung ano man ang ginawa ko. Babalik yan. Okay, yun yung nangyayari dito. But yet, I don't really feel kung ano man ang ginawa niya, if ever meron man. Kasi nakita ko dito may wish, di ba? Kasi pag may ganito, hindi natin masasabi na completely it's about wishing it to God. May mga tao kasi na napaka-desperado kung ano na yung gagawin. As you can see, kaya siya confident na babalik ka sa kanyang buhay. But this person doesn't know na may sarili ka ng buhay. Okay? So, siguro, ito yung nangyayari na on the background, may ginagawa siya. Busy. Busy ka rin. Busy rin siya. Parang wala lang sa'yo kasi siguro ngayon nakatagpo ka na ng pagmamahal na genuine. Yung mga tao na ituturing ka mabuti. So far, I don't really see in your reading na naaalala mo yung nangyari before or yung mga kasama mo dati. Kasi may iba ka ng pinagkakabalahan. Okay? Kung napatawad mo, siguro, okay, napatawad ko, pero ayaw ko nang bumalik doon kasi ito yung nasa isip mo na kasi maulit na naman yung dating negative. Parang, ayaw mo na. Okay, ayaw mo na umiyak muli. Parang bang, I'm not sure if it's about your ex. Okay? If ever it's about your ex, parang nakatagpo ka na ng tao magmamahal sa'yo or alam mo na yung worst mo, alam mo na yung gusto mong tao, at ayaw mo nang balikan yung nakasakit ng iyong damdamin. Okay, yun yung nafe-feel kong vibe dito. So far yan yung actually nag-i-espiya sa'yo. We have the greed. So maybe kung sino man ito guys, ginamit ka niya with the greed being here. So siguro kaya gusto kanyang bumalik sa kanyang buhay kasi gusto kanyang gamitin uli. Okay, so we have the land is in reverse. So whenever this is, hindi siya grounded. Ibig sabihin nun, hindi siya stable with regards sa kanyang money, with regards sa kanyang career. Wala, parang bang lutang siya. Wala siya sa tamang pag-iisip. Yun ang nafe-feel ko rin sa kanya. Siguro itong tao na to, panay-asa lang siya sa'yo or sa ibang tao. Hindi siya marunong mag-alaga ng kanyang sarili. Yun yung nafe-feel ko. Gusto niya na siya yung inaalagaan. Kasi so far to yung vibe na nafe-feel ko dito Parang, kailangan kanya for something. Hindi kanya hinahanap dahil gusto kanyang mahalin, gusto kanyang alagaan, whatever. Yung gusto niya dito is maging parte ka ng kanyang buhay. Gusto niya ng yung aruga, kung ano man ang offer mo before. Gusto niya pa rin makamtan yun. Pero I kinda like feel yung energy mo is that you had enough already kasi ayaw mo na ng mga nangyari noon. Ayaw mong maulit. Okay? So you have the Hierophant. It's in either way. So, yun nga, wala nga siya sa tamang pag-iisip. Okay? I kinda like feel as well na hindi siya upright na tao. So, we have the more. We also got the just. So, kabaliktaran mo siya. You do have more. You are a just person. And, nadaman niya yung iyong pagmamahal. At nung nawalay ka, nasa na niya na mawala ng warmth. Okay? I'm not sure if you can see that. We have the rest. Basahin ko na lang kasi hindi mo makita. So, we have the rest here. So, yun nga, nagpahinga ka away from this person. So, we have this music. It's in reverse. And we have the peace. Wala kayong peace, guys. Meaning, di kayo nagkaayos. Okay? Walang message. Honestly speaking, wala kang paramdam. Okay? And I kinda like feel like you are worried na bumalik itong tao na to sa iyong buhay. Kasi first of all, you don't want this person anymore.
Okay, and I feel na hindi ka na masyado nagpo-post, kaya wala silang balita sa'yo. At baka yung ginagawa ng tao na to, sinesearch niya kung nangyari ngayon sa iyong buhay kasi maybe he or she is curious about you. So I feel na I have to cleanse, so I'll just go ahead and cleanse. I really feel again na mabait kang tao. Parang natural talaga sa yung kabutihan na yan. Siguro ito yung hinahanap-hanap ng taong yan, ang iyong kabutihan. Pero alam nila na kapag bumalik sila sa'yo, aawayin mo sila at iiwasan mo lalo. Okay? Yung iba sa inyo siguro maraming tao yung naghahangad sa'yo, and it's more likely of the past person, honestly speaking. At I don't feel na you are interested with whomever this is kasi nga I also sense na this person is a liar. And na-feel ko talaga strongly na may betrayal na nangyari. Kaya nga gusto niya mag-apologize sa'yo. Okay? Kung sino man ito, nakagawa siya ng kalokohan sa'yo. So maybe sila nakita ko to, parang siyang crazy, diba? So, kung sino man ito, guys, siya ay stagnant sa kanyang buhay. Kaya pala meron tayong land here. It's in reverse. Meaning, hindi siya actually, I'm not gonna say blessed or something, pero, siguro kung may work man siya ngayon, hindi yun something na stable. Parang ganun bang vibe. Tapos, siya, parang happy-go-lucky. Yung nakikita ko dito. So, yun siya. Hindi siya mapagmahal. Kung sino man to nag-i-espiya sa'yo, siya ay nagbe-betray. So, dapat iwasan nyo pa rin siya. Hindi siya nagbagong buhay. Patuloy pa rin siya nagbe-betray. Okay? So, wag nyo nang tanggapin, guys. Buo na yung loob mo na lumayo ka na sa kanya. Whoever this is, hindi rin siya malapit sa Panginoon. Yun yung nafe-feel ko dito. And you're somebody that is upright. At itong tao na to, maybe, ito yung tingin niya sa'yo na meron kang wisdom. At baka ikaw yung kanya tinatakbuhan sa tuwing may problema siya kasi nga, wala siya sa wastong pag-iisip. And you're somebody that is grounding him or her. You're educating this person and so forth. Nalulungkot siya actually kasi when I sense his card, nalungkot ako. Okay? Siguro naalala niya yung mga panahon na nandun ka pat ginagabayan mo siya. So yun nga, walang communication kasi ikaw nag-cut off ng communication, meaning baka blinak mo siya or ayaw mo na makipag-usap sa kanya. At I kinda feel like you had enough. Parang napuno ka na, kaya umiwas ka na sa kanya. Yun nga, nabanggit ko, may bago ka na ginagawa sa ngayon or pinagkakabalahan, kaya wala kang panahon na tumingin sa mga bagay na nawala or hindi naging successful. So, yun nga, nabanggit ko kanina na gusto ka pa rin niya maging friend. Okay? Mas sumakit ang lalamunan ko bigla dito sa energy. Ibig sabihin lang nun, pinipigilan siya ng Panginoon na bumalik sa iyong buhay. Okay? Nawala yung communication. Kasi kung sino man siya, gusto ka pa rin niya maging friend. Okay? Masakit na naman yung lalamunan ko doon. So, yun yung nangyayari. Okay? So far, ayaw mo na siyang balikan. And ito yung mangyayari kapag bumalik siya na tatanggihan mo siya, awayin mo siya, kasi ayaw mo na. Okay? Pero itong tao na to, iniisip niya na kahit hindi naging successful yung connection, iniisip niya na may pag-asa, hindi pa tapos. Pero for you, on your perspective, it's already been done. What's done is done. Okay? Yun yung paniniwala mo. Parang tapos na kayo. So far, you made the right choice na lumayo sa taong ito. So, just be careful, and now that you're aware na this person is spying on you, iwas mo na kayo sa pagpo-posting, okay? At
basta iwas pa rin. Okay, huwag kayong lumapit sa kanya. Huwag kayong makipag-usap. Okay, yun yung masasuggest ko sa inyo. And that's it. Okay? So, anyway, that's it for your reading. And God bless all of you.